Yahoo! Hello mga masters! Welcome sa aming clinic sa Oriental Acupuncture and Therapy Clinic Incorporated, El Paso, Texas. So ngayon ay may isi-share po akong mga konting knowledge po sa inyo regarding po kung ano po yung klaseng trabaho yung ginagawa namin at kung ano yung mga sakit na tinutulungan namin. Ito po yung logo namin, Oriental Acupuncture and Therapy Clinic. At dahil po Christian po kami, ay meron tayong fish at saka dove na part ng logo natin. At meron po tayong yin and yang. Kung alam niyo yung yin and yang, yun yung energy. Yung black and white, yun yung yin and yang. So balance po yan ng energy sa ating katawan. And of course, meron tayong needle or ang karayom ng acupuncture. So ito po yung aming website. Ito po yung mga iba't ibang mga health problems na pwedeng matulungan ng acupuncture. So marami po yan at hindi ko na isa-isahin yan. Isa dyan ay mga cancer, diabetes, multiple sclerosis, ADD, PTSD, ADHD, at mga digestion problems, circulatory problems, memory problems, respiratory problems, at iba't ibang klaseng mga problema. Especially yung mga late stage na or yung mga early stage. Mas mabuting matreat yan at the earlier stage kasi yung purpose po ng acupuncture is i-revive niya yung katawan natin through the meridians. So ito po yung aming address, 4026 Suite E, North Mesa, Central El Rincon, El Paso, Texas, 79902. And appointment lang po kami. Kung hindi kami busy, pwede kaming mag-accept ng mga walk-ins. At ito po yung by schedule namin. So open po kami from Tuesday to Saturday, 8:30 a.m. to 5:30 p.m. And nag-lunch break po kami from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. So 2 oras po yung lunch breaks namin. And then close po kami every Sunday and Monday. At pwede nyo po kami tawagan dito sa area code 915-351-9444. And ito yung website namin. Mga masters, tandaan niyo po yung website natin kasi pwede kayong mag-learn po dito ng maraming mga health tips kasi dito po dito ko po linagay yung aking mga tips on how to take good care of our body. Sa isang sulok naman ng aming clinic ay matatagpuan naman ang chart ng iba't ibang mga meridians ng ating katawan. So ang mga meridians po ay mga passageway of energy po yan at sa buong katawan natin ay marami yan. Ayun, mga dinadaanan ng mga channels of energy po yan. Ayun, so doon po linalagay yung mga needles pag meron kang problema on that particular body part. So dito naman is yung back view naman ng katawan natin. Marami din yung mga meridians. At ito naman yung side view or lateral view. Ayun, so madami yan. Kailangan talagang alamin yan dahil yun yung mga meridians, yun yung mga importante na basis po ng ating treatment when it comes to acupuncture. So halimbawa, ito yung mga legends niya. So meron tayong lung meridian, heart meridian, heart governor meridian, large intestine meridian, small intestine meridian, triple warmer meridian, spleen meridian, kidney meridian, liver meridian, stomach meridian, bladder meridian, gallbladder meridian, governing vessel meridian, conception vessel meridian, mga chi is yung mga energy or strange points, shin, at mga watos, vertebral points. Ito yung mga legend niya. So halimbawa po ito yung pula. Tingnan niyo yung straight na pula. So dito yan oh. Ayun, yun ang straight na pula. So yun yung ating meridian na straight na pula kasi may iba't ibang mga kulay yan, di ba? So i-trace lang natin yung pula. Meron ding mga crooked, meron ding straight, meron ding blue, meron green. So yung tinitrace natin kanina yung pula na straight, yun yung ating stomach meridian. So in case meron kayo mga problema sa stomach when it comes to stomach issues and digestion issues, yun yung nilalagyan ng needles. So halimbawa, masakit parati yung ulo nyo dito sa frontal side at sa temporal side at saka dito sa jaw at saka sa sinus, meron kayong mga sinus congestion, throat problems, dito yung mga at lalo na po dito, yan. Pag masakit yung mga lugar na yan, meron po kayong digestion problems. So yun yung mga points na ginagamit. And then sa ating mga tenga, maraming points sa tenga natin na connected po sa ating human organs, sa ating organs.
So halimbawa po, may problema ka sa cravings, meron ka problema sa addiction sa alcohol, sa sigarilyo. So may mga points din dyan na pwedeng gamitin or lagyan niya ng needles or sometimes inalagyan niya ng pellets para na maiwasan yung cravings mo at saka addiction mo. So meron din yan sa ulo, may mga comprehensive points yan. Sa kamay, meron din sa kamay. Ayun. So ito usually, itong lugar na to, itong point na to is very common yan dito. Very common yan. So ginagamit yan parati, especially pag may mga problema sa digestion. Alright. So ito po yung chart ng spinal nerves. So ano po yung spinal nerves? Ito yung mga naka-attach po sa ating vertebra or sa ating skeletal system. Kumbaga, ito po ay nagko-connect po sa iba't ibang part ng katawan natin at sila po ay nagko-conduct ng mga sensations. So, ang nangyayari po dito, pag hindi po tayo nasa tamang posisyon at hindi po tayo nasa tamang postura, ay yung muscles natin ay nagta-tighten up. Ang purpose po ng ating muscles is to protect ang spine natin or yung skeletal system natin para hindi siya mabali. Yung problema po, pag nagbibigay ka ng favor or hindi ka tumatayo sa tamang paraan or tamang posisyon, ay nagtitense po yung ating mga muscles. Or halimbawa, ay nakahiga ka sa isang side lang, yung sa side na kung saan ka nakahiga, yung lahat ng mga weight mo at saka lahat ng pressure ay i-bear po yan ng mga organs at saka ng muscles natin at bones natin na hinihigaan mo. Kaya yung nangyayari dyan, yung muscles natin ay magta-tighten up yan para i-protect po yung ating skeletal system at ating organs. So once nag-tighten up po yan, may malaking possibility po yan na may mapipinch or maiipit yung mga ugat. So pag naipit po yung ugat, anong mangyayari is ang ating range po ng ating spinal nerve is from the tip of our brain, dito yan, abot yan dyan, to the tip of our toes. Abot yan dyan. So, pwedeng mag-shoot po yung mga different kinds of pain. Pwede ka magkaroon ng migraine. Pwede ka magkaroon ng carpal tunnel, trigger finger, tennis elbow, plantar fasciitis. Pwede ka magkaroon ng sciatic pain. So, yun yung mga problema. So, pwede ka rin magkaroon ng mga problema sa mata, sa hearing, sa smell, sa taste. At usually yung mga iba, yung mga kidney problems, gallbladder problems, by just impeding or by just pinching the spinal nerves. So ito naman po yung ating mga different standing postures. So very important po nating malaman ito dahil pag hindi natin ito makorek ay tayo magkaroon ng mga problema sa ating likod. So, ito yung bad posture yan, sway back, as you can see, X yung lumbar lordosis, X din, yung thoracic kyphosis, X din, yung forward head, X din. As you can see, ito po yung good posture. So, you make sure po natin na yung ating thumb, yung ating daliri, yung hinalaki po natin, ay naka-inline po yan sa linya ng ating pantalon sa gilid, yung tinahian. So make sure po yan nakalinya dyan yan at wag po maglampas sa harapan. So make sure lang po pwede nating ilagay sa loob ng bulsa or pwede rin natin ilagay sa likod yung ating kamay para hindi tayo, kasi pag nakalagay po yung ating kamay, yung ating buong kamay sa harapan po natin ay may tendency po tayong gumanito. So as you can see, nagla-lunge yung ano mo, yung likod mo. So ito yung bad posture din yan, bad posture. So dapat ito po ay nasa gilid po. And make sure po na yung iyong weight, yung inyong bigat ay hindi po dito sa heels natin. Dapat sa gitna po. So sa susunod po ay ayusin din natin yan. Tuturuan ko kayo pag meron tayong enough time sa next nating mga vlogs. Alright, so ito yung mga spinal nerves relationships. So ito yung ating spinal nerves. Itong ating skeletal system. So marami yan. From C1, cervical 1 hanggang coccyx yan. So pag meron ito yung mga organs na involved. So not necessarily po na kung spine lang nyo or likod yung problema, yung likod lang or muscles yung problema, pwede ka magkakaroon ng problema sa mata, sa ilong,
sa muscles, sa thyroid, pwede ka magkaroon yan, gallbladder, pwede ka magkaroon ng kidney problem once na mayroong problema po dito sa ating spine. So ito po yung ating spinal nerves again. Ito yung from C1 hanggang coccyx yan. So hanggang dito lang po tayo. Thank you so much for listening, and I hope you guys keep watching my videos. Yahoo!